And for some of you guys, no, magkakaroon ng mga magagandang pagbabago sa buhay nyo. Makaka-recover kayo because tatamasahin nyo din yung mga good karma from the heaven, mga kapiksi. So, syempre, pag good karma, ano na yan, given na yan kapag magaganda yung intentions mo palagi sa buhay, definitely good karma yung babalik sa inyo. Otherwise, kung baliktad, syempre bad karma. So, dapat alam nyo kung nandun kayo sa good karma or bad karma. Dapat alam nyo kung ano yung sasaluhin nyo sa taas, diba? So, kailangan magpakabait, mga kapiksi, no? Always do good intentions. It's a no-brainer. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ito ang ating new moon kapalaran para ngayong September to October para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng moon at saka yung energy ng Aquarius. So ito yung energy ng moon, mga kapiksi. Ngayon naman hanapin ko yung energy ng Aquarius. Eto, so Aquarius kayo ay na-represent ng Queen of Swords sa ating spread, mga kapiksi. Combination guys ng positive and negative energy. General reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Yung new moon ngayong September ay sa September 14. 0% visible yung buwan sa langit. And then yung next na new moon naman, mga kapiksi, ay sa October 14. So ang reading na to ay para sa period na yan guys. So, meron tayong presence ng water signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, you may be dealing with these people. For some of you, maaaring meron kang ganito sa iyong natal chart, mga kapiksi. For some of you, maaaring nasa malayong lugar kayo, no? Parang medyo nalulungkot kayo, homesick, ganyan. Lalo na kung, let's say for example, nasa malayong lugar kayo, malayo kayo sa pamilya nyo, malayo kayo sa mga anak nyo, kung kayo ay OFW or nag-migrate kayo sa ibang bansa, tapos mag-isa lang kayo doon, nagtatrabaho, ganyan. So, medyo nakaranas kayo or nakakaramdam kayo ng konting kalungkutan, konting pagka-homesick, mga kapiksi, pero tinitiis nyo at pinaglalabanan nyo because ang inyong goal ay kumita, magkaroon ng pagkakakitaan, mga kapiksi. And yung iba sa inyo talagang parang feeling ko medyo exhausted na kayo or pagod kayo. Baka lalo na kung kayo ay nanny or nag-aalaga ng mga bata. 'Di ba may mga ganong klase ng trabaho, yung pwedeng caretaker din, ganyan. Pwedeng caretaker kayo or nasa nursing or nasa nanny, ganyan, parang ayaya ng mga, if yung mga kliyente nyo ay it's either bata pa or sobrang matanda na. So parang nakikita natin na parang medyo hapong-hapo kayo, mga kapiksi, no? Pag sinabing hapong-hapo, exhausted, pagod na pagod, ganyan. Okay lang na magtrabaho, mga kapiksi, pero ingatan nyo rin yung sarili nyo kasi inaalagaan nyo nga yung ibang tao, pero yung sarili nyo naman napapabayaan nyo, diba? Dapat inaalagaan nyo rin yung sarili nyo because you need energy. Kailangan nyo ng energy, kailangan nyo ng lakas para maalagaan nyo yung ibang tao, diba? So, wag nyong i-take for granted yung sarili nyo, yung kalusugan nyo. Kapag napapagod kayo, make sure na magpahinga, take a rest, and wag abusuhin yung inyong sarili, mga kapiksi. Sometimes hindi yan, walang sahod na katapat yan, no? Minsan malaki nga yung sahod mo, pero kapag nagkasakit ka naman, mas malaki pa yung gastos mo, so baliwala din yung laki ng sahod mo, diba? So make sure na alagaan yung inyong sarili. For some of you guys, no, may mga new opportunities na maaring kumatok sa inyo naman, either negosyo, investment, or trabaho. Pero ito mga opportunities na to is puro kaperahan, mga kapiksi. Parang yung iba sa inyo, parang magkakaroon kayo ng alok, offer from a friend, kakilala. Na parang inbitahan kayo, tapos mag-i-introduce ng some kind of business or pagkakakitaan sa inyo. So, again guys, pagdating sa mga ganyang usapan, it's okay to be open-minded, but make sure
to study first, research, no? Hindi porket kakilala mo, oo ka na agad sa kanila. Dapat pinag-aaralin mo yung kumpanya, yung legitimacy, yung authenticity, kasi sometimes kahit kaibigan mo, hindi nila alam na baka scam din pala yung napasukan nila. So, pinag-iingat natin yung mga kayo sa mga ganong klaseng transaction, kasi yung mga refer na yan, yung mga, although there's nothing wrong, may mga legit na mga networking MLM na companies, no? Legit, nagbabayad, kumikita, maraming napapayaman, but meron ding mga fake scam na mga ganun kunwari yung mga business models nila, refer tapos bigla na lang mawawala. So yun yung mga scam na tinatawag. Kaya make sure na mag-ingat din kayo sa mga ganong klaseng kitaan, mga kapiksi. Alright? So yun yung nakikita natin ng mga energies nyo, mga kapiksi. For some of you, parang okay naman yung communication nyo or connection nyo with your family, pero parang bihira or parang masyadong madalang, baka busy din, no? Lalo na kung magkalayo kayo or magkaiba kayo ng time zone, baka masyadong magkaiba yung inyong oras, kaya bihira din yung connection. Yung iba sa inyo, guys, I'm sensing na nabobore kayo. Comment down below, guys, no, if nakaka-resonate kayo, parang nabobore kayo sa buhay nyo. You're looking for adventure, you're looking for exciting things to do, no? Kasi parang yung iba sa inyo nabobore kayo, lalo na kung let's say for example may trabaho kayo, you're looking for a change, you're looking for growth, parang nagsasawa na kayo, you're so fed up dun sa routine nyo na paulit-ulit, and parang hindi kayo mapakali. So yun yung sinasabi natin na nabobore, naghahanap kayo ng something new, no changes. So, maaring yung iba sa inyo nag-explore, baka maghanap kayo ng ibang trabaho or pwede naman na same trabaho pero maghahanap kayo ng ibang pagkakakitaan out of boredom, no? Kasi yung iba sa inyo parang feeling ko bore kayo. Kaya yun, parang naghahanap kayo ng other challenge na pwedeng pagkakitaan naman, mga kapiksi. Alright? And for some of you guys, no, magkakaroon ng mga magagandang pagbabago sa buhay nyo. Makaka-recover kayo because tatamasahin nyo din yung mga good karma from the heaven, mga kapiksi. So, syempre, pag good karma, ano na yan, given na yan kapag magaganda yung intentions mo palagi sa buhay, definitely good karma yung babalik sa inyo. Otherwise, kung baliktad, syempre bad karma. So dapat alam nyo kung nandun kayo sa good karma or bad karma. Dapat alam nyo kung ano yung sasaluhin nyo sa taas, diba? So kailangan magpakabait, mga kapiksi, no? Always do good intentions. It's a no-brainer. Wala yan, hindi na yan pinag-iisipan. Dapat alam na natin na automatic dapat mababait tayo, mga kapiksi. Alright, okay. So comment down below, guys. Ito pa pala, sorry. Comment down below dyan if naka-resonate ka. Tingnan natin yung additional mensahe sa inyo gamit itong deck na to. Habang sinashower ko to, guys, no, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, kapiksi. Sobrang ganda talaga dyan and marami kayong matututunan, and also magbibigay din ako ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course until September 31. May freebie kayo. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyo i-manifest, pwedeng love and relationship, mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com.
So, eto guys, sobrang ganda ng message nyo. You are good enough, okay? You are perfect the way you are. You are unique. You have your own talents. You are special. You are very worthy of love and happiness, mga kapiksi. You are good enough. You are more than good enough, mga kapiksi. And you deserve all the love and happiness in this world, okay? So, i-comment nyo yan sa baba, mga kapiksi. I-declare nyo, I am good enough. I am good enough. I deserve all the love and happiness in this world. I-comment nyo yan sa baba, no? Para talagang malagay kayo dun sa kondisyon na deserve nyo lahat ng mga magagandang bagay dito sa mundo, mga kapiksi. So, i-comment nyo yan sa baba, I am good enough, kapiksi. Alright? So, you have to find balance between the cosmic and the mundane in your daily life. Dapat balance silang talaga, mga kapiksi. Lahat-lahat ng ating ginagawa sa lahat ng aspeto ng buhay, dapat ilagay natin sa tamang balance, mga kapiksi. Sabi ko nga guys, no, you cannot appreciate darkness without light, and you cannot appreciate light without darkness. Kaya dapat talaga paminsan-minsan okay lang na makaranas ng mga paghihirap, challenges, para ma-appreciate mo how beautiful life can be, di ba? And syempre dapat maka-experience din tayo ng magagandang bagay, di ba? Para ma-appreciate mo na masarap palang mabuhay ng walang problema. Alright? Worrying too much will attract more things to worry about. So, as I always say, mga kapiksi, your energy flows where your attention goes. Ibig sabihin, kung nasaan yung focus ng iyong attention, yung energy mo nagfo-flow doon. So, kapag ka palagi kang nagwo-worry sa buhay mo, nai-stress, namumroblema, syempre yung energy mo binubuhos mo sa more stress, more problema, more challenges, and then as a consequence, the universe will give you more evidences ng mga bagay na ikaw worry mo, ikaka-stress mo, paproblemahin mo. So, you have to flip the switch, no? Parang ano lang yan, switch, di ba? On, off, ganun lang. So, syempre, you have to flip the switch. Baguhin mo yung pattern of thoughts mo, kahit na hindi mo siya nakikita sa 3D mo, kahit di mo siya nakikita sa physical reality mo. Unahin mo dun sa thoughts mo, sa pattern of thoughts mo, and then eventually susunod yung 3D, yung physical reality. Mag-focus sa gratitude, pagpapasalamat, mag-focus sa mga blessings, mag-focus sa mga magagandang bagay, mga achievements, accomplishments, para yun, more evidences of those yung makita mo sa buhay mo, okay? For some of you, have you been overly critical? An apology may be in order. So, baka masyado tayong nambabash sa ibang tao, mga kapiksi, no? Yung mga comment natin dyan. Minsan, no, hindi verbal, no? Uso na ngayon yung sa mga social media. Kung maka-comment, grabe, wagas! Akala mo sila yung may-ari ng buong mundo. Kala mo pag-aari nila yung kaluluwa mo, no? Pagka nag-comment sila ng sobrang negative, diba? So, kayo din, guys, no? Be sensitive sa mga ganong klase ng paglalagay ng comment, kasi nakakasakit kayo. So, make sure na iwasan. And if you feel like nakasakit kayo, mag-sorry, mga kapiksi. Alright? And you have to raise your karma by doing something good for someone else. Kailangan talaga natin ng good karma sa buhay. So, we need to do good intentions, mga kapiksi. Alright? Good intentions, good karma. Bad intentions, bad karma. Alright? Okay, so comment down below, Aquarius, if nakaresonate kayo dyan sa mga messages para sa inyo. Ito yung ating mid-September kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.